Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Palamat. Ngayon, lalahad ko natunan para sa daily devotion na pinamagatang Sola Fide or Faith Alone. Ibig sabihin. So, yung scripture natin ngayon is Romans chapter 3 verses 28 and sinasabi na, "For we maintain that a person is justified by faith apart from the works at the law." Sa Tagalog, sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, justification is not a payment for good works. So, sinasabi dito na hindi tayo maaaring maging matuwid sa harap ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng paggawa natin ng mga mabubuti, no? Halimbawa na lang, kahit na marami tayong ginagawang mabubuting bagay, no? Hindi yun sapat para tanggapin tayo ni Kristo na ligtas na tayo. So, hindi sapat yung ating sariling gawa or mabubuting gawa para maligtas tayo. So, justification is not a payment for good works. And next is, justification is the work of Christ on the cross. So, meaning, ang ating pagiging matuwid sa harap ng Panginoon Diyos ay dahil yun sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, no? Hindi sa ating mga sariling gawa. 'Di ba? Si Jesus yung nagbayad ng ating kasalanan, kaya tayo itinuturing na matuwid at ligtas sa harap ng Diyos. So, justification is the work of Christ on the cross. Next, justification is declared to those who believe. So, meaning, ang sino mang maniniwala or maniwala kay Jesus Christ ay itinuturing ng Diyos na matuwid, no? Dahil sa pananampalataya niya kay Jesus Christ at hindi sa kanyang mga mabubuting gawa or sa kanyang mga ginagawa, no? Kapag tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, no? Tayo ay pinatawad at kinikilala tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. So, justification is declared to those who believe. So, paano natin masasabuhay ito? Number 1 is, application is, stop trying to bribe God for justification. So, meaning, hindi natin kailangan pagsikapang makuha yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga sariling kabutihan, sakripisyo natin, no, mabubuting gawa natin. Hindi porket tumulong ka sa kapwa mo, maliligtas ka na. Hindi porket tumulong ka sa kapwa mo, no? Magbigay ka ng pera or reliefs good dahil nangailangan sila. Hindi yun ganun para maligtas ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ay nagano ako, maliligtas na ako. Hindi po pwedeng ganun, no? Huwag natin isipin na yung pagdodonate or paggawa natin ng mabuti ay makamit natin yung kapatawaran ng Diyos. At sapat na makamit natin yung kapatawaran ng Diyos at sapat na ang ginawa ni Kristo. So, ayun. Stop trying to bribe God for justification. Next, start relying on the sufficiency of Christ. So, dapat tayong manalig, no, na ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para tayo ay maging ganap or matuwid sa harap ng Diyos. No, kapag tayo nagkasala, sa halip na tayo mag-alala, no, dapat tayong humingi ng tawad agad, no? At magtiwala tayo kay Jesus Christ na tayo ay pinatawad na. So, start relying on the sufficiency of Christ. And lastly is, serve God as justified and free children. So, dahil tayo ay pinalaya na at itinuring tayong matuwid na ating Diyos, dapat tayong maglingkod sa Diyos, no? Nang may kasiyahan at pagpapasalamat sa Kanya. So, halimbawa, sa halip na maglingkod tayo sa Diyos, no, nang may takot, gawin natin tong may kagalakan, no, masaya lang, no, dahil alam natin tayo ay tinanggap na niya bilang kanyang mga anak. So, let's serve God as justified and free children. So, yung katuruan natin dito is, wag tayong mag-rely sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating gawa. Hindi porket nakatulong tayo sa kapwa, hindi porket nakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa o dito sa ating komunidad, sa ating pamilya or whatever, is iniisip na natin na ligtas tayo. Hindi po yun, no. Maliligtas tayo
through faith in Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. So, ayun lamang po yung aking natutunan sa daily devotion na may natutunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.